Magpapasko na naman nga, kaya naman sigurado makakatikim na naman tayo ng puto bongbong. Kaya naman eto ngayong araw sa halip na bumili ako, gumawa na lamang po ako dahil hindi naman po natin kailangan yung pinakang mismong lutuan ng puto bongbong ngayong araw. Kaya naman kung gusto nyo mag-one to sawa, nako tara, samahan nyo na po ako magluto. Ngayong araw nga po ay gagamit ako dito ng 3 tasa po ng glutinous rice flour, 1 cup na water at pampakulay po na violet. After mapaghalo, ibubuhos na po natin dito sa ating 3 cups of glutinous rice flour. I-mix lamang po yan gradually and mas maganda po kung mamasahin nyo po yan gamit po ang inyong malinis na kamay. Dapat po ay ganito yung itsura niya para po siyang clay, then after po niyan ito po yung ating kakadkarin. Alam nyo ba, napakadali lamang gumawa nito kahit nga wala po kayo nung mismong lutuan po ng puto bongbong, makakagawa na po tayo gamit nga po itong foil. Ito pong foil ay akin pong papahidan po ng margarine. Tapos saka po tayo maglalagay ng ating kinadkat po kanina ang glutinous rice flour. Hindi po natin ito kailangan paka-present katulad lamang po niyan mga mi. At paulit-ulit nyo lamang po yung gagawin. At ngayong araw nga po ay gagamit po tayo ng steamer. Dito po natin yan lulutuin. Kaya naman mga mi, kung miss nyo na rin kumain ng puto bongbong, nako, gawa na rin kayo dahil napakadali lang po niyan. Sobrang less ingredients pa. So ito po yung aking i-steam po sa loob ng 15 minutes. At kapag ganito na po, ay pwede nyo na po yung hanguin at pwede nyo pa pong isalang ulit yung mga natitira pang glutinous at hanggat hindi pa po nasisira yung foil, ay pwede nyo pa po ulit yung gamitin. Paulit-ulit lamang po. Tapos nagpahit po ako dito ulit ng margarine, tapos naglagay po ako dito ng kinadkad na niyog, cheese at condensed milk as toppings. Yung iba naglalagay pa po dyan ng leche flan. Pero ito pong sa akin, ako ay sapat na, napakasarap po niyan. Sa ganito pong puto bongbong, yung pinakang toppings po talaga yung magdadala ng lasa niyan.